Hello, good morning. Good morning. Today is Wednesday, November 15, 7:03 a.m. So, update bago tayo pumasok sa work. This is, by the way, my trading journal. So, welcome to my TikTok. This is my trading journal again. So, update natin kay BTC. Ano nangyari kay BTC? Bumaba si BTC. Actually, sa one day time frame nito, kung papansin natin sa one day time frame ni BTC, nandyan yan sa firm, meron diyang gap meron dyan imbalance sa area na yan, yung binabaan niya, tapos binabaan niya yung order block. Yun sinasabi nila pag merong malaking fair value gap, usually binababaan yung price na yan, tapos meron dyan yung order block na yan binababaan, which actually happened. Hopefully nagko-correct yan. Sa mga iba, actually maganda pumasok dyan maganda pumasok sa BTC ngayon dahil sa price na yan. Wag lang sana siyang bumaba pa, kasi meron pang parang meron pang malaking fair value gap sa baba niyan. Hopefully hindi na niya babaan pa yan. So anyway, yan yung update kaya BTC, pero wala akong position dyan. Update natin, tingnan natin sa Excel natin ano ba nangyari sa Excel natin. Okay, ito yung number of trades ko na, meron na akong 11. So I'm trying to have more datas. This is not enough. This data is not enough kasi I'm trying to have many trades para makita ko how effective is my strategy. Again, that I think yan yung law of large number. So far meron akong 11 trades. Ang win ko dyan is 7, loss ko is 1. Okay. Ang current position ko ngayon in progress na hindi ko pa nilalabas ay MKR, LQTY at saka Link. Lahat yan ay red, nasa loss yan. Pero kung sinusubaybay niyo yung video ko, hindi talaga ako gumagamit ng stop loss, no. So anyway, ito yung update kay Link, for instance. Si Link ay playing at 772 yung price niya. Yung green line yan yung enterprise ko. So you can see binabaan din niya yung fair value gap ng one day. This trade is actually really a game of patience. Sometimes kailangan mo talagang magantay, trust mo yung yung ini-expect mo, kasi dito kung nakapagantay ako, di sana nakapag-position ako ng maganda. Kaso nga lang napakalayo ng position mo. Ngayon binabaan niya na yung fair value gap at dito siya nagsusupport sa area na yan. Anyway, hopefully tumaas yan, bumalik yan sa dating price. So far in a 12-day, in a 4-hour time frame, yung 200 MA niya, yung EMA niya, yung moving average niya is still below the prices. So in a 4-hour time frame, bullish pa tong link na to. Then kay LQTY, si LQTY naman is ganun din, nasa baba siya. But again, as you can see, hindi talaga ako sa strategy ko, kasi hindi ko ini-execute yung stop loss ko kasi masyadong volatile, minsan naglalagay ako ng stop loss pero hindi niya kinukuha dahil sa bilis ng drop ng price. At the same time, mabilis din yung pagbalik, kaya parang nagiging pointless na maglagay ng stop loss sa ganitong klaseng volatility. Masyadong mabilis yung fluctuation, which is actually gusto ko din kasi mabilis tumaas yung price. Mabilis yung tumaas yung. Sa MKR naman, ito yung update kay MKR. Yan, nasa 76,789 na siya. Okay, sa 12 time frame niya,
yung MACD niya pataas pa lang. So, ino-hold ko pa yan. Ino-hold ko pa yung MKR na yan. Kasi it seems like pataas na yan. So yes, really this trading is a game of patience. Kung hindi ka marunong, kung ang pera na ginagamit mo ay pera ng iba, most likely yung treatment mo, kahit ako siguro, no, kung pera ng iba ang ginagamit ko, yung treatment ko sa prices, yung strategy ko mag-iiba kasi yung psychology ko din mag-iiba diyan eh. Kaya nga I prefer na dahan-dahan lang ang ina-accumulate ko dito, ang ini-invest ko dito talaga dito, ang hinahabol ko dito is the skill na ma-develop ko yung skill, yung patience na kailangan ko para dito. Kasi in the long run it will benefit me. So ito yung kaya nga nilalagay ko sa proper recording yung mga trades ko para magkaroon ako ng tamang data. How effective is my strategy? Kaya yung pera na nandyan is cumulative. Dahan-dahan ko lang siyang dinadagdagan para naman yung learning ko at least kahit paano progressive din. So hindi ako nagmamadali, hindi ako nagmamadali na kumita agad. Ang hinahabol ko talaga dito is the skill na ma-develop ko sa pagtitrade nito kasi it will benefit me in the long run. So yan lang so far. Let's see today kung mababawi niya yung mga losses ko. So that's it. Thank you for watching. Good morning to all. Hopefully everything is well. Thank you.